Samantala, sinimula rin pong wasakin ng mga otoridad na may git 44 na kilong droga dyan sa lungsod ng Malabon. May report si Trixie Jafar. Umabot sa 134 na milyong halaga ng iligal na droga ang sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Clean Leaf International Corporation, Barangay Maysilo, Malabon City ngayong umaga. Ayon kay PDEA Director General Isidro La Peña, tinatayang higit 44 na kilo ang timbang ng mga shabu at marijuanang nasamsam sa magkakahiwalay na operasyong isinagawa ng PDEA at PNP mula noong nakaraang taon. Binigyang diin rin ni PDEA Director Arnold Carrion na 70% na ang drogang nakukuha sa NCR sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Gaya po ng kautusan ng ating mahal na Pangulo, the illegal drug problem has to be stopped by all means that the law allows. Lahat po ng kilos namin, kasama po ang aming mga counterparts in the Philippine National Police, the National Bureau of Investigation, the Armed Forces, the Bureau of Customs, and any other law enforcement agencies, including yung local government and other stakeholders, pati po yung private sector na tumutulong sa atin dito. Lahat po yan ay naaayon sa batas. Makakaasa po kayo na itong pinag-igting na kampanya laban sa illegal na droga ay magpapatuloy po. Hindi lang yun ay pangakong 6 months or 1 year, but beyond the term of the President, mananatili po kaming nandito, nagbabantay, nagmamasid at ipagpapatuloy po ang aming kampanya hanggang tuluyan na pong maging irrelevant o masugpo itong problema sa illegal na droga. Ang pagsira sa mga droga ay alinsunod sa Republic Act 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2002 at Dangerous Drugs Board Regulation No. 1, Series of 2002. Saksi naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Justice, Dangerous Drugs Board, Public Attorney's Office at iba pang non-government organizations sa pagsunog ng kontrobersyal na droga. Samantala, ang nasabing operasyon ay ang pagpapaigting ng laban ng Administrasyong Duterte sa pagpuksa sa krimen at droga. Inaasahang din mauubos ang pag-iinspeksyon sa 5,272 pang barangay sa NCR bago matapos ang taon. Nakatakdang sirain ng mga otoridad ang kanilang nasamsam na droga na nagkakahalaga ng higit 100 milyong piso. Nasa Malabon ngayon ang ating correspondent na si Rex Remitio. Rex, saan ba nila nakuha yung mga droga na yan at anong gagawin dyan? Nasabat itong sandamakmak na drogang ito mula sa isang operasyon na isinagawa ng pulisya noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ang ginagawa nga nila ngayon ay kasalukuyan nilang sinusunog sa pamamagitan ng thermal decomposition. At sisiguraduhin nila na masisira nila yung lahat nung nakumpiska nilang 44 na kilong shabu hanggang sa pinakabutil nito upang hindi na ito muling mabuo at maibenta pa sa labas. Nais nilang patunayan na makalipas ang 1 taon, wala pa ring patid yung giyera kontra droga ni Pangulong Duterte. Kanina nga ay kinailangan pa natin na mag-face mask dahil nga talagang nakasusulasok yung amoy at upang siguradong wala tayong masinghot na kahit katiting na droga. Mas pinaigting pa ng puwersa ng pamahalaan ang opensiba laban sa mga teroristang grupong Maute. Kaugnay nito, 11 kilo ng shabu at matataas na kalibre ng armas ang nasamsam ng mga Julius Disamburon. Mas lalong tumindi ang opensiba ng militar laban sa mga terorista. Kaliwat kanan sa 4 na barangay ng Marawi, nariringgan ang pagbagsak ng bomba ng militar dahil sa paglulunsad ng surgical airstrike. Walang humpay din ang putukan sa ground zero. Mula umpisa ay hindi tinigilan ng tropa ng pamahalaan ang mga kalaban. Kaya nga't napaulat ang unti-unting paghina ng puwersa ng Maute. Gayunman, ayon sa Joint Task Force Marawi, gumagamit na ng ibang taktika ang Maute fighters laban sa mga sundalo. So marami talagang IED bomba, booby traps, ganun po. So, habang tumatakas sila, naglalagay po sila ng mga booby traps. Parts kasi ng nila yung tactics nila. Nilamog talaga nila yung mga bahay. Kaya nagkiklear yung tropa, makikita mo napakaraming vandalism, napakaraming mga gamit na so yun po yung Then napansin nyo, ang dami natin nakita na fuel bomb molotov. Habang patakas sila, tinatapon nila yun sa mga bahay. But it's not being used against our troops naman, sir?
Actually, ginagamit nila yun against our troops. Iginiit din ng militar na taliwas sa kumakalat na impormasyon ay hindi sila gumagamit ng mga poisonous bombs. Payo ni Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, hanggat may military operation, huwag mag-espekulasyon. Your armed forces is a constitution-based soldiers. Okay? Yung social media, paalala ko nga po huwag tayong sa mga misinformation sa social media. Lagi po namin pinapaalam na doon po kayo humingi ng tamang information sa mga credible source, sa mga local government units, sa Armed Forces of the Philippines, para po hindi magkaroon po ng spread of lies and misinformation. Dahil din sa combat clearing operations, nasamsam ng mga otoridad mula sa isang bahay ang nasa kabuuang 11 pakete ng high-grade methamphetamine hydrochloride o shabu na tumitimbang ng 11 kilo na may tinatayang street value na nasa pagitan ng 110 milyon hanggang 250 milyong piso. Paliwanag ng militar, ginagamit umano ng mga terorista ang shabu para maging gising at makipaglaban ng matagal sa mga sundalo. Bukod sa mga drug paraphernalia na nasabat din sa inabandonang kuta ng Maute Group, ay recover din ang 4 na high-powered firearms. Yung mga nababalitaan natin na nahuhuli, ito po ay sumbong ng mga taong bayan. Sila po ang tumutulong sa amin to pinpoint the whereabouts, yung mga locations po nito. And that will be part of the investigation. But initially, we can attribute, we will attribute this to local terrorist group because the shabu or the drugs were found in the defensive positions of the enemy. Sa kabuuan ay nasa higit 250 armas na ang nare-recover ng mga otoridad habang nananatili sa higit 1,600 sibilyan ang nasasagip. Ang ilang bakwit galing Marawi, pansamantala pa rin naninirahan center. Pagkain, malinis na tubig kailangang gamit, nagpakaloob sa kanila. Nauna nang nanindigan ng pamahalaan ng syudad sa agang pagkonstruksyon at rehabilitasyon. Samantala, sa Cagayan de Oro City dadalhin ng Philippine Coast Guard ang isang kapatid na babae ng Maute Brothers at 2 iba pa matapos maaresto sa pantalan ng Iloilo. Ayon sa PCG Northern Mindanao, naaresto ang mga ito matapos magpakita ng peking ID at maispatan ng mga tauhan ng Coast Guard sa Cagayan de Oro City. Sa pagtawag ng backup, naharang ito sa Iloilo Port na lulan ng MV St. Therese of the Child Jesus. Purot matapos nga yung milyong-milyong halaga ng salapi na na-recover nung nakaraang linggo, ngayon naman nasamsam ng mga tropa ng militar itong 11 kilos na shabu habang patuloy ang kanilang isinasagawang clearing operation mula sa combat zone. Maliban sa mga shabu na ito, Ruth, na-recover rin ang 4 na firearms sa operasyon isinagawa ng 49th Infantry Battalion, particular ng Alpha Company na pinumunuan ni First Lieutenant Emerson Tapang. At ayon nga sa ulat nila, nauna na nila nakita na may mga lumalabas na mga lalaking nakaitim mula sa isang bahay na pinagkukutaan ng mga ito. At sinubukan nilang lusubin ito at ito nga nagresulta sa palitan ng putok at habang nakatakas o nakaalis yung mga armadong lalaki, agad-agad naman nilang nalusob itong bahay kung saan nga na-recover nila itong high grade ayon sa base sa isinagawang pag-examine ng PNP Crime Lab. May halaga ito ng halos 110 to 250 million pesos. Naniniwala ang militar na ginagamit maliban sa pagbenta para para pondohan ang kanilang operasyon dito nga sa paglusob sa Marawi. Maaring ginagamit rin daw ito mismo ng mga militante upang mas tumagal pa ang kanilang bakbakan or pakikipaglaban sa militar. Sa ngayon, Truth, ite-turn over na itong mga na-recover na drugs, shabu sa mga tauhan ng PNP upang makapagsagawa pa sila ng mas karagdagang investigasyon. True? David, gusto ko lang malaman yung nangyaring operations nila dyan, may sinabi ba sila kung yung nang hinabol nila yung mga miyembro ng Maute, ilan ba yung nakasagupa nila dyan sa lugar na yan? May nasugatan ba sa panig ng military?
Alam mo, Ruth, ayon kay Captain Eric Estradillo, siya ang Civil Military Operations Officer ng 49th IB or Infantry Battalion na nagsagawa ng operasyon na ito, nasabat nga nila itong mga shabu na ito bandang alas 6 kagabi, no, after ang ilang araw na pagsa-surveillance at gayon din pagkakonduct ng clearing operation sa partikular na lugar na yon. Ayaw nilang banggitin, Ruth, no, where exactly kung saan isinagawa ang operasyon dahil ayon nga sa kanila patuloy pa rin ang kanilang sinasagawang clearing operation. Pero alam mo, bawat batalyon kasi may kanya-kanyang sectoral assignment ang mga tropa sa kabuuan ng war zone. Now, sabi nga nila mga 10 to 15 na katao ang ulat na nakuha nila na unang nagtatago dyan, at nung nagkaroon nga ng close quarter combat battle or ng exchange, no, dikitan raw talaga ang laban kung kaya nakatakas yung ibang mga kalalakihan, armadong kalalakihan dyan. Pero wala naman daw na napaulat na nasugatan sa panig ng militar. David, isa pa, yung sa ilang speeches ni President Duterte, binabanggit niya na rin yung possible links nga ng Maute doon daw sa mga narco-politicians. At ito nga, nakita natin na may pruweba sila na may mga illegal drugs dyan sa pinagkukutaan nila. No? Yung development towards that investigation, na-identify na ba yung posibleng kasabwat nila ng mga narco-politicians? Sa ngayon, Ruth, tinanong nga kanina yan sa isinagawang press conference, no, bandang mga alas 11 kanilang umaga. At sabi nga nila, patuloy pa rin nilang tinetrace o kino-connect itong ma-distinguish kung sino yung may-ari ng bahay na ito. At from the owners of this house, susubukan nilang i-build up ang case at saka alamin kung ang possible connection nito. Ito nga sa mga binabanggit ni Pangulong Duterte na may itong mga Maute group is connected to narco-politicians. Pero sa ngayon, hindi pa talaga sila makapagbigay ng specific na, alam mo, yung mga pangalan na maaaring makonect in relation to itong sa nasamsam na napakalaking halaga or dami ng shabu mula sa particular na operation kagabi, Ruth. David Sados, nag-uulat mula sa Marawi.